Sige po. 670-33-10407. At isa pa ho, 670-33-22-347. Opo. Paparating natin yan kay Kim para ikalat niya doon sa... Marami kasi siyang kilala doon eh. Okay. Opo. Ginoong Hernandez, sa ngayon po, ano na ho sitwasyon? Palala pa rin po ng palala? Well, yan nga ang basis ng ating pag-raise ng alert level 3, ano? Hindi na lang sa 3 governorates, pero sa buong Syria kasi umiigting ang tensyon doon sa Syria at pati na rin yung karahasan. So ang ating layunin talaga na tiyakin ang kaligtasan ng ating mga kababayan na nagtatrabaho doon at ayaw natin sila maipit sa mga tumitinding karahasan doon. Libre po ito, no? Libre yung paglikas sa kanila? Opo. Sagot ng Ang gobyerno, sagot ng gobyerno yung repatriation cost. Okay. Ginoong Hernandez, maraming salamat po and good morning. Thank you. Good morning. DFA spokesman Raul Hernandez, at abangan niyo po mamaya ang panayam kay POA Administrator Carlos Cao ukol po sa deployment ban sa Syria sa Talakayan, Vidigan. Sa ibang balita, pinangangambahang tataas pa ang kaso ng dengue bago matapos ang buwan. Kaya para masugpo ito, isinusulong ng Department of Health ang paggamit ng mga treated nets o yung mga kulambong nilagyan ng insecticide. Narito ang report ni Julius Segovia. Ilang linggo nang ganito ang tagpo sa mga ospital. Halos mag-umapaw ang mga batang nakaswero. 2 hanggang 3 pasyente sa iisang kama. Lahat sila, dengue ang ipinunta sa ospital. At dahil hindi pa tapos ang tag-ulan, nangangambang DOH na dumami pa ang kaso ng dengue sa bansa. Mula Enero hanggang unang linggo ng Agosto, umabot na sa mahigit 45,300 na tinamaan nito. 267 ang namatay. Ayon sa DOH, kung tutuusin, maliit pa ang bilang na ito kumpara sa naitala nung 1 taon sa kapareho ring panahon, kung saan umabot naman sa lampas 68,000 ang nagka-dengue at 539 dito ang nasawi. We're not sleeping on this ng ganitong klaseng figura. Kung kaya't kung napapansin niyo, di ba yung effort ng Department of Health on dengue control, talagang tuloy-tuloy ito ang ating kampanya. Mga batang aktibo o yung madalas daw pagpawisan ng lapitin ng lamok. At dahil alam ng marami na sa mga bata ang banta ng dengue, kanya-kanyang diskarte na raw ang mga mag-aaral na nakausap namin para iwas dengue. Dapat po maingat po sa labas. Umiwas sa mga mararaming tubig. At saka mag-jacket araw-araw. Linisin po yung kapaligiran. Tsaka po yung mga bahay po para po yung mga pinagtitirahan po ng mga dengue. Para po makaiwas po sa sakit. Ang magkaklase namang sina Pamela at Paula, anti-mosquito lotion ang panlaban. Pinapahid. Para hindi makagat ng lamok. Mga bata ang karaniwang tinatamaan ng sakit na dengue. Kaya nga bukod sa pagsusuot ng mga mahabang damit at pagpapahid nga ng mga tinatawag na mosquito repellent lotion ay nakusa na itong Barangay Elementary School sa tulong na rin ng Department of Health na maglagay itong tinatawag naman na insecticide-treated net, kung saan inilalagay nila ito dito sa mga bintana para makaiwas daw sa lamok. Ang lamok, pag dumapo dito, tepok. Tinubog sa insecticide ang mga kulambo. May kamahalan pero pangmatagalan dahil 5 taon daw ang epekto nito. Higit 3 milyong piso ang nagastos ng Marikina City at DOH sa mosquito nets para sa 17 eskwelahan sa lungsod. On mga selected schools na prone based on history na prone magkaroon ng outbreak or epidemic din sa mga lugar na iyon, nagkakabi din tayo ng mga insecticide-treated nets or curtains. Pero kahit may mosquito net ang mga bintana, nakakapasok pa rin ang mga lamok. Bukas kasi ang pinto ng mga classroom. Kapansin-pansin ding may ilang nets ng butas-butas. Yung mga batang nakaupo doon beside the window, pag wala silang magawa, tinutusok-tusok yung ano. So, in-instruct natin yung mga teachers na laging nilang bantayan at sawayin, punahin. Patuloy naman daw sa pagtuturo ang mga guro sa mga estudyante kung paano makakaiwas sa sakit na dengue. Para sa unang balita, Julius Segovia reporting. Kung magpapatuloy po ang pagdami ng kaso ng dengue sa bansa, maaari raw kulangin ang supply ng dugo ayon sa Philippine National Red Cross. Narito ang report ni Cesar Apolinario.
Sa opisina ng Philippine Red Cross, naabutan naming naghihintay makuha ng dugo si Salvador. Suki na raw siya ng ahensya, lalo na tuwing nababalita ang umaapila ito ng donasyon ng dugo. Hindi kasi napanood ko sa sa news na may blood shortage na sa dami ng dengue victims. Ang mga dengue patient na nasa stage 4 kasi kailangan ng salinan ng dugo. Ang stage 4 ang pinakahuling stage ng dengue at kinokonsiderang critical na. Sabi ng Philippine Red Cross, sapat naman daw ang supply ng dugo sa ahensya. Yun nga lang, kung magpapatuloy ang pagdami ng kaso ng dengue sa bansa, posibleng dumating sa puntong kulangin at magahol sa paghahanap ng dugo. Kung tuloy-tuloy ang pagtaas ng ating mga cases sa dengue, tuloy-tuloy yung mga pangailangan ng dugo ng ating mga pasyente for operation, yung mga cancer patients, yung mga may bleeding disorders, mga anemic patients natin, kailangan tuloy-tuloy din yung ating supply ng dugo sa blood bank. Maging Department of Health, tiniyak na walang problema sa supply ng dugo. Ang sinasalina naman talaga ng dugo are those really, like, it would only be like 5% ng mga total number of dengue cases na nakikita. Pero ayon sa Philippine Red Cross, madalas na hinihiling ng mga doktor na sariwa ang dugo na isinasalin sa mga pasyenteng may dengue. Ibig sabihin daw ng sariwa, kaka-extract pa lang mula sa donor. Sa loob lang kasi raw na 3 araw, maaaring makuha ang platelet na kailangan ng dengue patient mula sa dugo. Di tulad sa ibang sakit na hanggang 35 days ang expiration ng dugo. Malaki pa rin yung aming contribution. Yun nga lang, nationwide, malaki din kakulangan natin. More or less, mga 350,000 bags of blood or baka nasa 400,000 bags of blood. Ang kailangan pa natin. Tiniyak din ng Philippine Red Cross na ligtas ang ipinamamahagi nilang dugo. Dumaraan kasi sa interview at screening ang mga donor at sumasailalim sa 5 pagsusuri ang kanilang dugo. Kailangan kasing hindi positibo sa HIV, malaria, syphilis, hepatitis B at C ang mga dugo. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting. Sa ibang balita, Special Investigation Task Force may testigo na raw sa pagpapasabog sa convoy ni Maguindanao Governor Toto Mangudadato sa Tacurong Sultan Kudarat. Kilala na rin daw nila ang may-ari ng kotseng ginamit bilang car bomb. Narito ang report ni June Veneracion. Bomba yan, Bob! Bomba! Iniimbestigahan at pinag-aaralan pa rin ng mga otoridad ang lahat ng posibleng anggulo sa nangyaring pagsabog sa Tacurong Sultan Kudarat. Pero sa ngayon, ayon sa DILG, posibleng si Maguindanao Governor Ismael Toto Mangudadato nga ang target ng car bombing. Ang mga nasawing si Provincial Board Member Dato Rusman Sensua Sr. at ang tricycle driver, collateral damage o damay lang daw. Ang isang anggulo, politika. Ang ibang anggulong may relasyon pa rin dyan, pero ibang grupo, tinitingnan din. May testigo na raw ang PNP na nakakita sa isang tao na tumakbo palayo sa sumabog na Kia Avelia bago ito sumiklab. Kilala na rin daw ang may-ari ng kotse na isa raw dating taxi bago gawing muling pribadong sasakyan ng ibenta nito lang Agosto 5. Pero hindi na muna pinangalanan kung sino ang nakabili. Alam natin kung sino yung bumili. Di tanungin natin sa kanya, ano ba yung nangyari? Umpisa nung hinawakan mo yung sasakyan. And of course, he has to explain. Ayon sa mga eksperto, Vehicle Improvised Explosive Device o car bomb daw ang tawag sa ginamit na bomba. Komplikado raw ito kaya eksperto rin ang tiyak na gumawa nito. Yung gumagawa po nito is trained talaga na bilang bomber. May pagka-complicated kasi po. Complicated po yung paggawa ng vehicle IED. Mas nakakatakot daw ang pinsala nito kumpara sa ibang ordinaryong bomba dahil ang bawat bahagi ng sasakyan pwede maging shrapnel. For example, nilagay sa loob yung mga explosives, yung maraming explosives at sumabog na po yan. Lahat ng bagay dito na kahit pinakamaliit, ito, or ito, pag natanggal, pag sumabog yan, pwedeng ikamatay ng tatamaan. Yung glass, pag tumawa sa katawan mo yan, pwede mong ikamatay. Parang may mahigit 1 milyon ka na fragments dito na pwedeng makreate, sir, di ba? Yan po. Pag depende sa lakas ng pagsabog, kung gaano niya yung fragmentation, gaano karami makikreate nung pagsabog. Pwede niyang itong buong pinto, titilapon sa'yo, at tatamaan ka, pwede mo ikamatay yun. Para sa unang balita, June Veneracion.